practice mo na, practice. Ito, 1, 2, 3, go. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang laban mo. Di pa tapos ang laban mo. Gobyernong manloloko. Gobyernong manloloko. Labanan mo, itakwil mo. Labanan mo, itakwil mo. Walang uyan! Suwak tayo. Sige, sa mga nanonood ngayon sa Sambayan ng Pilipino, ang gusto pong mag-participate, palapitin dito. Palapitin lang dito. Okay. Attention muna. Kung dito ang instruction sa ating megaphone para tuloy-tuloy tayo para mas may direksyon at may kabuluhan ang ating mga pagsisigaw ng ating saloobin. Okay. Thank you. Okay, start tayo. Thank you, ma'am. Sabayan natin sabayan si Kay Eric. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang laban mo. Di pa tapos ang laban mo. Si Marcos na manloloko. Si Marcos na manloloko. Labanan mo, itakwil mo. Labanan mo, itakwil mo. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. 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 The people united will never be defeated. 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 Umuwi po ako noong 2023. Ayun po, noong panahon po ni Tatay Tico, sa lahat po ng presidente, actually dalawa lang ang binoto ko, si MDS at si Tatay Tico. So nung nandun ako sa Abu Dhabi, nag-absent ako sa trabaho para lang makaboto. Pero nung panahon na nag-BBM, dahil dinala siya ni Bibi, talagang nakipag-away ako sa Facebook. Andun na yung binlock ako ng mga kaibigan ko. Pero ngayon, nanonood ako, halos hindi ako natutulog, kaka-update sa lahat ng nangyayari dito. Nag-decide ako today na pumunta from Pampanga, ako lang mag-isa. Hapon na ako umalis Ayaw kong payagan ng mga anak ko, pero kasi nag-aalala, baka mapano daw ako dito. Pero pakiramdam ko kailangan, kasi nga yung support financially sa mga vloggers, lahat yata ng vloggers dito halos nagbibigay ako, nagjo-join ako. Pero parang hindi ako satisfied na nagbibigay lang ako. Kaya sabi nga diba, kailangan daw na yung presence natin. Sobrang Pampanga, lumuwas ako, kahit na alam ko na ang tagal ko nung wala dito sa Manila. Pero grab lang, okay na. At least may grab. So, thank you sa nagbigay sa akin ng rose. Hindi ko kilala, pero thank you po. Thank you. Sana lang yung pinaglalaban natin ngayon ay magkaroon ng bunga kasi grabe na talaga, sobra. Yung tipong pag nanonood ka ng TV, high blood ka. Yung nagagalit ka kahit na dapat hindi ka nagagalit, pero magagalit ka kasi wala, sobra-sobra. Naging treasurer ako ng barangay. So simula pa lang sa SK, alam ko na nakurako talaga. Wala kang pwede, kung matuwid ka, hindi ka pwede sa gobyerno. Pero ano bang gagawin natin? Anong dapat natin gawin? Dahil si BP kawawa. Hindi tayo pwedeng magpabaya. Kung noon, nagkaroon ng 1986 at sa 16 lang ako noon. Hindi pa ako nakakasama, pero ngayon sasama ako. Tama! Mabuhay ang ating kapatid na kababaihang Muslim for Solidarity and Peace. Panging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso kong at buhay man, sa iyo'y ibigay.
Pilipino! Mabuhay ang mga Muslim! Mabuhay ang pagkakaisa ng Kristiyano, Muslim. Okay, maraming salamat po ka Eric sa ating po lahat na dito. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa ating lahat. Nais ko ng unang bigyan ng pansin yung salitang BBM. No? Kasi nahalas siya sa pwesto, ang tawag dun sa BBM ay hindi Bongbong Marcos. O hindi, budol-budol si Marcos. Kaya nabubudol po tayo doon. At yun nga po yung BBM, ang ibig sabihin po ng BBM ay bagong buhayang maninila. Yung BBL ay maninila sa kabang bayan na kailangan lipulin. Yun po yung BBM, BBL na binibigyan ko po ng kahulugan. Ang isa sa punto po, bakit ako nagsasalita, kayo nasa Luzon, madaling pumunta kami, galing pa po kami ng Mindanao. So para po maglabas ng ating salubin, galing pa po ng Agusan. Actually, kami po kasi ang kumakatawan din na pinakilala namin yung Soli Duterte Family Worldwide. So hindi lang po nationwide, marami pong mga sumusuportang mga OFW po sa Soli Duterte. Pinagtanggol natin yung tamang paglilingkod ng Duterte. Yun po yung pinakauna na gusto kong bigyang diin. Nasa pamamahala po ng Duterte, una siya nakilala sa Davao, na kung saan ang Davao ay tinatawag na branded, no? Yung Davao na the most safest city ever to live throughout the Philippines. So dahil doon sa kanyang pamumuno, na kung saan nakikita natin na kanyang winawarningan yung mga kriminal na huwag gumawa ng anumang krimen dahil paggagawa kayo ay may kalalagyan kayo. So ang punto, ang resulta sa paghabol ng mga kriminal, ang mga kriminal dahil nakikita na strong will at talagang kung ano yung sinasabi ay kanya pong ginagawa. So ang resulta po, ang buong Davao, lalabas ka na wala kang alinlangan, wala kang takot, safe and secure ka dahil kung merong mang natatakot ay yung mga kriminal na gagawa sa mga nakatira po sa Davao. At mula sa Davao, dinala po niya ito sa buong Pilipinas na hindi po nakakalimutan ito ng taong bayan. Kaya ito po ang legacy ng Duterte na kung saan hindi ka mag-agap-agap, aandap-andap na paglabas mo baka maging biktima ka ng isang kriminalidad. Pero dahil nga po sa advokasya ng Duterte, nakikita po natin na ang resulta, ang may natatakot lang sa Duterte ay walang iba, kundi yun lang pong mga kriminal o gumagawa po ng hindi ayon sa batas. So ito po ang ng Duterte. Ligasiya po ng Duterte. Kabaliktaran po sa ngayon na kung saan sa kanyang panunungkulan ay walang puwang ang droga at sabi nga niya, pagkakahi pulis o sundalo o mga kriminal na gumagawa una sa droga o kung anumang kriminalidad ay talagang may paglalagyan. Yun po ang unang nilalabanan. Kaya ulitin ko, ang resulta ay isang kapayapaan na nakikita natin yung peace and order na naranasan sa Davao at ng buong Pilipinas. At yun po ang gusto natin maipatuloy at manatili na yun ang ating mararanasan po. Yun po yung pinakauna natin na advokasya ng Duterte administration po. At ang pangalawa naman po, ang ating tinitignan sa ngayon, yun nga po yung budol-budol, yung Marcos na yan, na kung saan nabudol tayo.